Nagbabago ang lahat sa low light. Kumakalma ang mga kulay, naglalaho ang mga edges, at ang ingay ng mundo ay nagiging banayad na ugong. At doon, sa gitna ng katahimikan, nagsisimulang magliwanag ang mga introvert na tao. Hindi ito ilusyon ng kamera o epekto ng isang magandang filter. Ito yung paraan kung paano umaayon ang kanilang personalidad sa banayad na ritmo ng gabi. Kapag wala na ang matinding sikat ng araw at tapos na ang busy day na nagdo-dominate sa ating mga senses, lumilitaw ang tunay na ganda ng mga introvert. Payapa, may layunin at kaakit-akit nang hindi kailangang magsumikap. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na anyo. Ito ay tungkol sa psikolohiya ng kung paano nag-i-interact ang liwanag, oras at personalidad. At pagdating sa mga introvert, ang gabi ay hindi lamang isang backdrop. Isa itong entablado kung saan sila kumikislap sa paraang bihira mapansin ng iba sa liwanag ng araw. Narito ang mga dahilan sa mahiwagang karisma ng mga introvert tuwing lumalalim ang gabi. Number 1. Umaayon sa pagkatao ng mga introvert ang mga anino. Madalas maramdaman ng mga introvert na masyadong mabilis, masyadong maingay at masyadong maliwanag ang mundo. Para bang laging naka-high definition ng lahat. Samantalang mas gugustuhin nilang mabuhay sa mas banayad at mapusyaw na lente. Sa ilalim ng low light, tila nakikiayon ng mga anino sa kanilang enerhiya. Pinapakalma ng dilim ang gulo, pinapahina ang matutulis na mga detalye, at binibigyan sila ng espasyo kung saan hindi sila nakalantad. Hindi lang ito tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lugar kung saan komportable ang kanilang kaluluwa. Sa matitingkad na mga ilaw, nakalantad ang lahat ng mukha sa nakakasilaw na liwanag. At tila hinihila ang lahat papunta sa mga mataas na enerhiya at walang tigil na pakikisalamuha. Isang bagay na bihirang ikatuwa ng mga introvert. Pero sa dilim, bumabagal ang takbo ng oras. Mas mahina ang boses ng mga usapan. Mas maingat ang bawat kilos at walang pressure na sumabay sa malalabis na ekspresyon ng mundo. Sa ganitong espasyo, maaari silang umiral ng walang anumang performance. At sa mismong pagiging totoo nila, mas namumukod-tangi ang kanilang presensya. Hindi lang sila basta nakikita sa dilim. Nararamdaman din sila at yun ang lumilikha ng isang misteryosong hatak na mas matindi pa kaysa sa anumang liwanag ng spotlight. Number 2. Ang pagiging kalmado ng mga introvert ay umaayon sa atmosphere. Ang mga lugar na may mahinang ilaw, ito man ay isang tahimik na coffee shop sa alas 10 ng gabi, isang sulok ng aklatan na malabo ang ilaw, o isang kalsada matapos ang ulan, ay likas na may dalang katahimikan na sumasalamin sa panloob na mundo ng mga introvert. Hindi ito mga lugar na humihiling sa mga tao na magsalita ng mas malakas, ngumiti ng mas magiliw o kumilos ng mas mabilis. Sa halip, iniimbitahan nito ang mga tao na mag-slow down, huminga ng malalim at pansinin ang mga detalyeng kadalasang hindi napapansin ng iba. Ang mahina ngunit matatag na ugong ng lumang refrigerator, ang banayad na refleksyon ng ilaw ng poste sa basang kalsada. Para sa mga introvert, hindi lang ito kaginhawaan, ito ay pagkakatugma. Ang mundo sa mga sandaling ito ay gumagalaw sa natural nilang bilis at makikita ito sa paraan ng kanilang pagkilos. Hindi sila balisa, hindi palaging nakasilip sa phone at hindi naghahanap ng kung ano-anong distraction. Ang kanilang postura ay walang pagmamadali. Ang bawat galaw ay may layunin, kahit ang paraan ng pag-angat nila ng tasa, ang marahang pag-upo o ang pagbaling ng ulo para sundan ng isang tunog ay tila pinag-isipan. Ang ganitong katahimikan ay hindi tanda ng mababang enerhiya. Ito ay isang kontroladong agos, tulad ng ilog na tahimik na dumadaloy sa ilalim ng kalmadong tubig. Meron itong banayad ngunit matinding presensya na hindi kailangang ipagsigawan para mapansin. At kapag pinagmamasdan sila ng mga tao sa ganitong mga lugar, may isang hindi nasasabi ngunit ramdam na pakiramdam na parabang sila ay talagang nababagay doon. Hindi lang pisikal, kundi parang buong espasyo ay idinisenyo para umayon sa kanila. Ang katahimikan dito ay hindi nakakailang. Sa halip, ito ay tila eksena sa isang pelikula, kusang humahatak ng mata nang walang binibigkas na mga salita.
Number 3, mas nagiging kaakit-akit ang mga mata ng mga introvert. May kakaibang epekto ang low light sa mga mata, lalo na sa mga mata ng mga introvert na tao, na nagiging mas malalim, mas matalim at mas misteryoso ang dating. Sa matitingkad at overhead na ilaw, expose ang lahat at nagiging patag ang tingin. Ngunit sa banayad na mga liwanag, nagiging sentro ng atensyon ang mga mata. Dahil likas ng mas nakikipag-usap ang mga introvert gamit ang kanilang mga mata kaysa sa mga salita, sa ganitong mga pagkakataon, kusang nangingibabaw ang kanilang pinakamalakas na paraan ng pagpapahayag. Bawat tingin ay nagiging mas may layunin. Sa isang sulyap, maaaring may halong kuryosidad, pag-iingat, init ng damdamin o tahimik na paghuhusga. At dahil mas kaunti ang nakakaabala sa paligid, mas napapansin ito ng mga tao. Ang kawalan ng labis na liwanag ang nagbibigay daan sa maliliit na refleksyon, tulad ng kislap ng kandila o ilaw mula sa poste, na sumayaw sa kanilang mga mata na lalong nagpapadagdag ng misteryo. Madalas hindi maipaliwanag ng mga tao kung bakit natatagalan sila sa pagtitig sa isang introvert sa ganitong mga low-light environment. Alam lang nila na parang nakasilip sila sa isang pribadong mundo at tahimik silang inaanyayahang manatili pa ng kaunti. Number 4, mas mukhang composed at kontrolado ang mga introvert. Sa maliwanag na mga ilaw, expose ang bawat maliliit na ekspresyon, bawat bahagyang pagkilos dahil sa nervyos, at kahit ang mga pinakamaliit na imperfection. Kaya mas nagiging self-conscious ang mga tao. Ngunit sa mga low light, likas na mas mukhang maayos at kontrolado ang mga introvert, dahil na rin sa mas kaunting pressure na magpanatili ng patuloy na facial performance. Hindi nila kailangang pilitin ang isang ngiti o magpaliwanag ng sobra tungkol sa kanilang katahimikan, kusa nang ipinapaliwanag ng lugar ang lahat. Dahil dito nagkakaroon sila ng kalayaang kumilos ng may measured grace. Kahit ang simpleng pagsandal sa upuan, pag-cross ng mga braso o pananatiling tahimik ay nagmumukhang sinadya at may dignidad, imbis na nakakailang. Ang banayad na liwanag ay nagsisilbing natural filter, hindi lamang para sa itsura, kundi pati na rin para sa enerhiya. Lumilika ito ng parang frame sa paligid, na para bang sila ay kabilang sa ibang panahon o lugar. At dahil likas na maingat pumili ng mga salita at kilos ang mga introvert na tao, lalong tumitindi ang impresyon ng pagiging kontrolado at elegante nila, na para bang bawat galaw ay bahagi ng isang tahimik na kwento na nasa isip na lamang ng mga nanonood. Number 5, nagiging natural ang katahimikan. Sa maliwanag, matao at maingay na mga lugar, ang katahimikan ng isang tao ay maaaring magmukhang alanganin, mabigat o maging kahina-hinala, na parabang kailangan itong ipaliwanag. Ngunit sa ilalim ng may hinang ilaw, nag-iiba ang katahimikan. Hindi na ito nakabitin sa hangin, humihinga na ito. Nagiging bahagi ito ng eksena, tulad ng pahinga sa pagitan ng malambing na mga nota sa piano o ng katahimikan sa pagitan ng mga alon. Sa ganitong sitwasyon, namamayagpag ang mga introvert dahil nawawala ang patuloy at hindi nakikitang pressure na punan ang bawat pagitan ng mga salita. Ang pagitan ng mga pangungusap ay nagiging natural na ritmo, hindi isang social na pagkakamali. Nabibigyan sila ng pagkakataong maging ganap na naroroon nang hindi kinakailangang magsagawa ng mga nakakapagod na palabas ng walang humpay na usapan. Sa katunayan, ang katahimikan ay tila nagsisilbi sa kanila kaysa maging hadlang. Ang puwang sa pagitan ng mga salita ay nagbibigay ng bigat sa kanilang presensya, na parabang bawat salitang kanilang bibitawan ay may hindi nabibigkas na pangakong may kahulugan. Ang isang pangungusap na binigkas matapos ang ilang segundong katahimikan ay may mas matinding epekto kaysa sa mga walang saysay na pagbubuhos ng mga salita. Ito ay parang ang pagkakaiba sa basta-basta paghahagis lang ng maliliit na bato sa lawa kumpara sa pagbagsak ng isang bato at pag-oobserba kung paano gumagalaw ang mga alon. Sa dilim kung saan pinapasoft ng anino ang mga ekspresyon at banayad na dumadapo ang liwanag sa mga mukha, ang mundo ay tila hindi na isang pampublikong entablado, kundi isang pribadong pag-uusap na. Dito, malaya nilang maipapadaloy ang kanilang tunay na likas na ugali. Maingat, mapanuri at walang pilit. May isa pang hindi nabibigkas na bentahe ang mga introvert. Sa mga sandaling ito, malaya silang magmasid nang hindi nakakaramdam na sila mismo ay nasa ilalim ng spotlight.
Nakakabasa sila ng silid, nakakapansin ng mga maliliit na ekspresyon, nakakarinig ng mga pabulong na salita, at nakakaugnay ng mga piraso ng impormasyon na hindi napapansin ng iba. Habang nananatiling tahimik at matatag ang presensya, madalas na iniisip ng mga tao sa paligid nila na ang katahimikan na ito ay tanda ng kumpiyansa, lalim o emosyonal na katatagan. Makakatangi ang totoo man o bahagyang imahinasyon ay nagpapatingkad sa kanilang karisma. At ang pinakamaganda rito, hindi nila sinasadyang maging misteryoso, kusang ginagawang parang sining ng atmosphere ang kanilang natural na katahimikan. Isang uri ng kariktang nabuo, hindi mula sa pagsisikap, kundi mula sa pagiging totoo, kung saan pati ang kanilang mga paghinto ay tila may sariling sinasabi. Number 6. Nagbiblend ang mga introvert ngunit namumukod tangi sila. Dalubhasa ang mga introvert sa isang kakaibang paradox. Ang kakayahang makihalo sa paligid habang nag-iiwan pa rin ng isang natatanging bakas. Sa ilalim ng low light umaabot sa pinakamahusay na anyo ang skill na ito. Pabor sa kanila ang atmosphere, pinapasoft ang mga gilid ng silid, pinapahina ang visual na ingay at pinapantay ang antas ng presensya ng iba't ibang personalidad. Sa liwanag ng araw, madaling matabunan ang tahimik nilang presensya ng mga mas maingay at mas animated na mga tao. Ngunit kapag humina ang liwanag, bumababa rin ang volume ng mundo at mas kapansin-pansin ang mga banayad nilang detalye. Ang katahimikan ng kanilang postura, ang maingat nilang mga galaw at ang paraan ng kanilang pagtingin na puno ng intensyon. Hindi nila kailangang agawin ang sentro ng atensyon, ngunit nananatili pa rin silang nasa isipan ng sino mang makakita sa kanila. Hindi ito pangingibabaw ng taong desperadong mapansin. Ito ay tahimik na karisma ng taong hindi kailangang magsumikap para makita. Maaring pumili sila ng upuan sa sulok kung saan hinahaplos ng anino ang isang bahagi ng kanilang mukha. Kalahati ay kita, kalahati ay nakatago. At sa hindi maipaliwanag na paraan, mas kaakit-akit pa ang bahagyang pagtatago kaysa sa buong pagpapakita. Ginigising nito ang parehong instinct na nagtutulak sa mga tao na silipin ang mga nakasarang pinto o basahin ng mga pahinang hindi pa nabubuklat. Ang kagustuhang tuklasin ang nakatago. Likas na nagiging mausisa ang mga tao sa mga bagay na hindi nila lubos na makita. At sa dilim, nagiging buhay na representasyon ng kuryosidad ang mga introvert. Hindi sumisigaw ang kanilang enerhiya, bumubulong ito. At sa mismong bulong na yon, humahatak ito ng atensyon nang hindi humihingi nito. Maaring mapansin na lamang ng mga tao sa gilid ng kanilang paningin, isang silweta o mahinang refleksyon sa salamin. Ngunit ilang oras na ang lumipas, makikita pa rin nila ang sarili na iniisip yung introvert. Hindi dahil gumawa sila ng pinakamalakas na impresyon, kundi dahil binago nila ang enerhiya ng silid nang hindi man lang namamalaya ng mga tao. Sila ang katawang tao ng isang awiting misteryoso na hindi mo matukoy, ngunit hindi mo rin makalimutan. Number 7. Umaayon ng ilaw sa emotional layering ng mga introvert. Bihirang maging madaling basahin ang mga introvert na tao. Madalas ay may mga layers ang kanilang personalidad, mga contradictions at mga pribadong sulok na bihira nilang ipakita sa kahit kanino. Perpektong reflection nito ang low light. Tulad ng isang silid na may mga anino, bahagyang liwanag at mga bahagi na hindi mo lubos makita, ang mga introvert ay may mga aspeto sa kanilang sarili na ipinapakita lamang nila sa mga piling tao. Mas nagiging kaakit-akit sila sa ganitong kapaligiran dahil ang lugar ay tila salamin ng kanilang panloob na komplikasyon. Ang ilaw ay parang panlabas na anyo ng kanilang isipan. Hindi lahat malinaw sa paningin, ngunit ang bahaging nakikita mo ay may bigat at kahulugan. Ang ganitong mirroring effect ay lumilikha ng hindi sinasadyang pagkakatugma sa pagitan nila at ng kanilang kapaligiran. Nararamdaman ng mga tao kahit hindi nila ito maipaliwanag. Para bang sila at ang silid ay gumagamit ng parehong wika, isang wikang binubuo ng pinagsamang liwanag, katahimikan at banayad na pahiwatig na hinahayaan ng iba na i-decode ito. Number 8. Nakakaiwas ang mga introvert sa harshness. Ang matitinding ilaw ay hindi lang naglalantad sa mga pisikal na detalye. Madalas inilalantad din nito ang emosyonal na mga bagay at hindi palaging sa maganda o mahinahong paraan. Para sa mga introvert na pinahahalagahan ang emotional privacy, maaari itong maging parang pagsalakay para sa kanila.
Sa kabilang banda naman, pinapalambot ng low light ang lahat. Yung mga mukha, tono at pati mga mood. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng kaligtasan na nagpapadali para sa mga introvert na mag-relax at ibaba ang kanilang depensa nang hindi nakakaramdam na sila ay hubad sa harap ng iba. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng mga kapintasan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang espasyo kung saan ang bawat interaksyon ay hindi parang pagtatanong sa ilalim ng spotlight, kundi parang isang sandaling sabay na nararanasan. Kapag ligtas ang pakiramdam ng mga introvert, kusang lumalabas ang kanilang banayad na humor, init ng kanilang damdamin at lalim. Mga katangiang madalas magpalabas sa kanila bilang mas madaling lapitan at mas totoo. Ang lambot ng liwanag ang nagbibigay rin ng pahintulot sa iba na bumagal at umayon sa kanilang ritmo. Ginagawang mas makahulugan at mas totoo ang bawat pakikipag-ugnayan, malayo sa formal o pilit na pagpapakitang kilas. Number 9, mas lumalakas ang mystery factor ng mga introvert. Madalas niro-romanticize sa mga libro at pelikula ang misteryo. Ang tahimik na karakter na nasa sulok, yung kwentong hindi pa naibabahagi. Ngunit para sa mga introvert, hindi ito sinadyang persona, hindi ito akto o pagpapanggap. Natural itong bahagi ng kung sino sila. Hindi sila sanay sa labis na pagbabahagi, sa pagkikwento ng bawat iniisip o sa pagpuno ng katahimikan ng walang saysay na mga usapan. Ang kanilang katahimikan ay sadyang pinipili, hindi dahil sa pag-aalangan. Ito ay espasyo para magmasid, mag-isip at simpleng umiral ng walang palabas. Sa mga lowlights, ang ganitong likas na pagpipigil ay mas nagkakaroon ng bigat. Tinatanggal ng dilim ang mga sagabal, iniiwan lamang ang mga balangkas, sulyap at piraso ng ekspresyon. Ang kalahating ngiti ay nagiging puno ng kahulugan, ang paglingon ng ulo ay parang sinadya, at maging ang mabagal na paghigop ng inumin ay nagiging sandaling sulit alalahanin. Inaanyayahan ng mga anino ang imahinasyon na lumikha ng kwento tungkol sa kanila, kung saan sila nanggaling, ano ang kanilang mga naranasan at ano ang iniisip nila ngayon. Kaya sa dilim madalas silang magmukhang eksena mula sa isang pelikula. Sila ang karakter na hindi mo lubos maintindihan pero hindi mo rin magawang alisin ang iyong paningin. At ang kagandahan nito, hindi kailanman nila sinasadya ang ganitong uri ng pang-akit. Hindi nila planadong maging misteryoso. Likas itong bunga ng kanilang panloob na mundo. Isang banayad na signature na lalo lamang pinapatingkad ng low light. At number 10, ang gabi ay kanila. May kung anong kakaiba sa gabi na kumakausap sa mga introvert na tao sa mas malalim na antas. Kapag humupa na ang ingay na maghapon, kapag bumagal na ang takbo ng oras at lumambot na ang mundo, saka sila nakakagalaw sa ritmo na tunay na akma sa kanila. Ibinibigay ng gabi ang isang bihirang uri ng kalayaan. Mas kaunting humihingi ng kanilang atensyon, mas kaunting istorbo sa kanilang mga iniisip, at mas kaunting matang naghihintay na sila ay magpakitang gilas. Sa mga oras na ito, mas lubos silang nagiging sila. Maaring maglakad sila mag-isa sa ilalim ng kahil na liwanag ng mga poste. Malamig ang semento sa ilalim ng kanilang mga hakbang, nilanamnam ang bihirang katahimikan ng hangin. O kaya na may nakaupo sila sa pinakadulong sulok ng isang 24-hour na kainan. Nakapulupot ang mga kamay sa isang mainit na tasa, nakatanaw sa bintana habang ang lungsod ay tila humihinga ng maluwag. Minsan nakasandal sila sa balkonahe, nakayuko sa rehas, pinagmamasdan ng kislap ng malalayong ilaw ng sasakyan sa halos walang laman na kalsada. Sa mga sandaling ito, nag-iiba ang kanilang wika ng katawan, nawawala ang tensyon sa kanilang balikat, bumabagal ang kilos at lumalambot ang kanilang ekspresyon. Hindi lang pinapaganda ng lowlight ang kanilang anyo, naikiayon ito sa kanilang panloob na estado, na parabang ang presensya nila ay nagiging mas buo at mas nakaugat. Ang makita ang isang introvert sa kanilang natural na paligid sa gabi ay parang masilayan ng isang taong ganap na nakasink sa paligid, na parabang kinikilala sila ng dilim at kinikilala rin nila ito pabalik. Hindi lang sila nababagay sa hating gabi, sila mismo ang nagiging buhay na anyo ng katahimikan nito. At kapag nasaksihan yun ng mga tao, malinaw ang sagot, hindi lang kanila ang gabi, sila ay bahagi nito. Para sa mga introvert na tao, ang kagandahan ay hindi tungkol sa pag-aangkin ng entablado, kundi sa tahimik na pakikiayon dito. Hindi sila dumarating para mangibabaw sa isang lugar, bagkus kumikilos sila kasabay ng ritmo nito.
Hinahayaan ang paligid na huminga sa kanilang presensya. Ang mahina at malamlam na ilaw sa gabi ay hindi lamang nagpapaganda sa kanila. Inilalantad nito ang mga detalye na madalas natatabunan ng liwanag ng araw. Ang banayad ngunit matindi nilang titig, ang katahimikan sa kanilang tindig, ang mga hindi nasasalitang kwento sa likod ng kanilang pananahimik. Sa dilim ang kanilang misteryo ay tumitindi, nagiging halos tangible. Ang kanilang katahimikan ay hindi nilang basta background noise, nagiging magnet na ito. Umaakit ng mga mata nang hindi kailanman nagbubukas ng bibig. May laman ng kanilang presensya, hindi mabigat kundi matatag, na nananatili kahit lumipas na ang sandali, tumatangging maglaho kahit sumikat na ang araw. Hindi nila kailangan ng pinakamaliwanag na ilaw ng mundo para mapansin. Ang kailangan lang nila ay ang tamang uri ng dilim, hindi upang itago sila, kundi upang bigyang balangkas ang kanilang anyo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Redmi. Sabi niya, bumibili lang ako ng less than 100 pesos price na mga damit, pero matagal bago ako makapili at magsukat sa fitting room ng mall dahil binubusisi ko talaga kung bagay ba bawat anggulo. Madami din naman mamahalin na maganda, kaso yung last time na bili ko pumangit yung kulay, 2 buwan lang. Kaya di ko nasasayangin pera ko sa mga brand na yon. Buti pa yung mumurahin, mukha pang bago kahit almost 1 year na. Sabi naman ni Toycoms, "Good evening Sir AP. Isang makabuluhang episode na naman ang napakinggan ko ngayon. Salamat sir sa pagpapahayag ng mga katangian tungkol sa mga introvert, lalo na sa pagpili ng kasuotan, na ipaliwanag mo ng tugma sa pagkatao ko. Ganun ako sir, hindi ako sumasabay sa kung ano ang uso. Kung saan ako komportable, dun ako. More on black and gray lang ang kulay ng mga sinusuot ko." At ayon naman kay Sabotahe Rap Vlog, totoo yan, praktikalan lang kung ano yung sulit na pagbagayan dahil hindi ang kasuotan mo ang magdadala. Bagkus kahit anong isuot mo ay bagay mong dalhin. At shoutout kay the discerning viewer, Marie Delight Worker, Angela Ochoco, Shailaija Avetria, Junjun Perang, Marilyn Obra, Arkitakot, April Matthew Abelia, RJ Mera, Ganpla Adik, Martinez Asis, Kangaroo, Kalayaan Kapayapaan, Ses, Kimolino, Pax Tumulak, Annalyn Granada, Jep TV, Emma Villanueva, Kati, Dennis Aransanso, Ramlat, Joycey Acaba, Jola Short Video, at kay Camotes Island watching from Hong Kong. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may talent ang mga introvert na kaya nilang gawing mamahalin ang isang damit kahit ukay-ukay lang? Panoorin mo sa video na to.